hindi totoo o walang katotohanan yung sinabi ni Boying Remulla, mga bossing, patungkol po doon sa ICC, doon sa aarestuhin ang dating si Bato de la Rosa. Hindi ko paniniwalaan yan. Mas paniniwalaan ko pa din po si Boying Remulla. Bakit to? Eto si Kaufman, ang dami ng kasinungalingan ding sinasabi nito. Ang daming mga palusot na din ho na sinasabi nito eh. Di ba? Ang posible nga pong mangyari dyan, baka po ang ICC kinausap na din si Pangulong Bongbong Marcos. Presidente Marcos, no, eto, lalabasan namin ng warrant of arrest si Bato de la Rosa, pero confidential lang po muna ha, kasi baka biglang magtago. No? Tapos, siyempre, itong Pangulo naman, baka naichuchu na din po dito kay Boying Remulla. Si Boying Remulla naman, sa sobrang pagka-excited naman, baka bigla namang nasabi, excited na kasi na-arresto si Bato de la Rosa. Di ba? Kaufman, binengga si Remulla sa ICC arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa. Mas gusto nyo paniwalaan yan, pero kabadong-kabado naman kayo. Naka-confirm ulit ni Ombudsman na may warrant. Di ba? Ako hindi ko bibitawan ang tiwala ko kay Ombudsman Remulla, mga kababayan. No? Kasi po, mas yan eh. Mas merong kredibilidad yan eh. Yung kay Kaufman, ewan ko kung ano mga pinagsasasabi dito. Biruin mo, 150 million pesos ang bayad dito. Tapos hanggang ngayon po, mas mukhang lalong nadidiin ang dating Pangulong Duterte. No? 150 million, di umano yung kanyang sweldo sa mga Duterte. Laki ha? Kasi kapag kukumputin mo yun, 150 million, multiply mo sa 12, 1.8 billion ho. Tapos pinaandaran tayo dati nung dating Pangulo na kesyo yung sapatos niya daw po nasisira, natatanggal daw po yung swelas. Pinaandaran din ho tayo nung mga Duterte na kesyo nung birthday daw ho ni dating Pangulong Duterte. Ang cake yung kaning tutong yata. Sinum. Naka-zoom yung picture. Pero nung in-out-zoom na po, ni-zoom out na po, nakita, may napakalaking lechon. Ewan ko kung ang trip nyo, kung paniwalain yung mga Pilipino sa style nyong ganyan. Pero ang dami hong pera niyan. 1.8 billion po, taon-taon ang sweldo. I-plus mo pa yung 16 na ni Inday Sara Duterte, 16 na lawyers niya para doon sa kanyang impeachment na ang tanging sinabi lang po hindi pwede magkaroon ng 2 impeachment sa 1 taon. Sabi ni Ma'am Imelda, si Boying naman dapat nanahimik muna siya. Ayan, binigyan siya ng hint si Bato, nagtago na. Paano ngayon yan? Hindi kasi po hindi din masisisi yung ombudsman eh. Ikaw ba naman marinig mo Bato de la Rosa seserban na ng warrant of arrest o meron ng warrant of arrest? Mae-excite ka dyan mga bossing. Siyempre ikaw bilang isa sa gustong maging matino, maayos ang Pilipinas, mapapabalita ka agad niyan. Di ba? Sabi, sa isang Facebook post na ibinahagi ng Duterte supporter at vlogger na si Alvin Sarsate. Ito yata yung bakla na kaaway ni Roque dati. Ito din yata yung bakla. Ito yung bakla na DDS na mahilig makipag-away. Actually, mabait naman ito sa nakikita ko. Inaaway siya nila Roque. Ano po? There is nothing to suggest that the supposed arrest warrant for Senator De La Rosa is anything other than a figment of Ombudsman Remulla fertile imagination. Paano pagka nagkatotoo, tahimikan na naman kayo? Parang yung doon sa KOJC. Mga kababayan. Di ba? Nung nalaman ang katotohanan, nung nakita si Kibuloy, tahimikan na naman sila, mga bossing. Sabi ni Piolo, pasyon, nawala ang tapang mo. Medyo lumambot na,
Medyo malungkot na nga ho ang salita ni Bato de la Rosa dito. Pakinggan nyo ho. Oh. Sir, hindi kayo nagbabahala kung sakaling maglabas ng warrant. Kung maglabas man ng warrant. I am ready. I am ready. Kung titingnan nyo ho yung mata ni Bato de la Rosa, medyo ano po, maano na, malamlam na. Yung tipo bang siguro kaiisip na siya ay susunod na mga araw matutulog na doon sa Netherlands at mapapalayo doon sa mga mahal niya sa buhay. Oh, hindi na makatulog. Kagaya ni ano no, si Chavit Singson. Di na din makatulog yun, mga bossing. Parang namumutla dyan si Bato. Ay, pero ready daw. Sir, hindi kayo nagbabahala kung sakaling maglabas ng warrant. Kung maglabas man ng warrant. I am ready. I am ready. Ngayon ho, mga kababayan, nasa DDS na lang po at naki Bato de la Rosa na lang ho, mga boss chief mo, sir. Kung maniniwala siya o hindi, no? At least ayan, parang may warning shot na si Bato. O ayan na, sige na, mamundo ka na. Ibibigay na namin sa iyo ang warning shot. O, di ba? Naki Bato na kung manlalaban or mamumundok. At syempre ho, mga kababayan, kapag kami mga ganyang panahon o pagkakataon na naiipit yung mga kapwa nila DDS, syempre to the rescue naman po si Attorney Notario. Ay! Mali. No, wala pa pala, hindi sa kanya binigay yung pagnonotaryo eh. Sa halip, pineke daw eh. No? Kayo naman, Marcoleta, imbis na sana merong unang trabaho na si Boss Jimmy Bondok na ang magnotaryo. Magagalit na naman yung mga kaibigan ko sa Facebook. Alam niyo ho, mga kababayan, doon sa post ni Jimmy Bondok, may pinost si Jimmy Bondok, nag-comment ako. Ako kasi nagko-comment talaga ako dyan sa mga yan. Ang gagawin ko, aasarin ko yung mga DDS kasi kahit mag-comment ka, kahit anong mga pangaral, kahit anong mga sabihin mo dyan sa mga DDS na hindi naman po tayo paniniwalaan yung mga yan. Sarado po ang mga utak niyan, mga bossing. No? Kaya ako, ang ginagawa ko, iniinis ko na lang. Sinusugod ko ho yung mga ano, kagaya nung kay Greco Bellica. Tangnan to si Bellica, ano pala, oy, ano yun tangnang to, ay, mura ba yun? Huwag nyo i-consider na mura yun pero si Bellica, mga kababayan, ano pala, pikon, ano, sinusugod ko kasi doon sa ano doon sa page nila sila Bellica. Bellica, sino yung napakulong mo? Wala, binlock ako. Dito kay Jimmy Bondok, sabi ko, Marcoleta, langya ka, hindi mo pa binigay kay Jimmy Bondok yung trabaho na magnotaryo para doon sa ano ni Gutesa. Oh, yan na nga lang, notaryo na nga lang ang magagawa sa iba mo pa ginawa, no? Pineki mo pa. Pineki niya pa. Oh. Ay, hindi, baka sabihin ni Marcoleta, pinagbibintangan natin siya. Oh, pineki pa ni Gutesa. Pero peki daw talaga.